zile yo alergyal mile. Alright, welcome back mga kabayan. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Ngayon po ay araw ng Lunes. 5 na po ng taong 2026 mga kababayan. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong breaking news po ito mga kababayan. Isa pong DDS ang nahuli. Ito po ay isa pong general mga kabayan. Ito nga pong si General Pukis. O kung saan nga po mga kabayan ay nagkaroon pa po ng tensyon dyan sa NIA Terminal kung saan nga po ito ay naresto ng mga otoridad. Pero bago po natin panoorin po yung video na yun mga kabayan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video dito lang po sa Nards TV 51. I-follow nyo rin po mga kababayan ang ating pong Facebook page at ang ating pong TikTok, Nards TV 51 din mga kababayan. Ito po, panoorin po natin mga kababayan. Ito pong tensyon kung saan nga po, doon nga po ay dinakip ito si retired Major General Romeo Pukis mga kababayan. Ito, panoorin natin. Natin ang proseso! Kayo mismong lumalabag sa batas! Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Hindi ito optional! Karapatan ito! Hindi po ito pakiusap! May exit sa kabila. We are not requesting, we are demanding! Lawyer lang naman, kailangan lang siyang kausapin ng lawyer para walang gulo. General na yan! Doon hindi nadaan eh. Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Ang Henry sir, any comment sir? Hindi talaga pinakausap sa inyo yung kliyente. alam naman natin. Nakita nyo naman eh. Gusto namin kausapin man lang sandali. Hindi kami Grabe pinagbigyan. oh. Ayaw nyo sa iba hindi namin. What's your next action sir kapag ganito? Pupunta kami sa krame. Okay. And Hindi then, pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginagalito nila. Ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita po tayo sa krame. Sir, are you expecting na may posibleng ganitong mangyari? Hindi eh. Nagulat kami. Akala namin may decent elements yung... Krame na lang, krame. Tara. O yan nga po mga kababayan. Sabi po ni Atty. Topacio mga kababayan, abay pupunta daw po sila ng Camp Crame at doon daw po sila magkikita-kita at magrereklamo daw po sila mga kababayan. Sabi pa ni itong si Atty. Topacio, general na daw yan pero ginaganyan. Paano pa daw kung ordinaryong tao? Yun nga masama no mga kababayan. Dati siyang general, itong si Romeo Pukis. Alam niya dapat ang tungkulin. Hindi po ba? Yung masama general nga siya eh. Siya yung pasimuno ng kaguluhan. Nanghihikayat siya sa mga mamamayan at sa mga kasundaluhan na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niya yan. Ayan po ay inciting to sedition. Kaya nga po yan po ang kaso niya. Kasi kinasuhan po siya ng inciting to sedition and inciting to rebellion. Kung tutusin mga kabayan hindi na dapat siya, dapat manahimik na lang siya. Kasi retirado na siya. Ang problema, nakikisaw-saw pa. Palibasa, gustong maluklok sa gobyerno rin, sa kapangyarihan, kaya ganyan. Nanggugulo sila sa gobyerno ngayon. Pagkatapos, pagka kinasuhan sila, sasabihin nila, inaharas. Inaharas daw sila. Gagawa-gawa kayo ng kalukuhan, pagkatapos pag hinuli kayo, magre-reklamo kayo. Alam niyo yung ginawa ninyong kasalanan. Alam ni General Pukis yan. Hindi po ba mga kababayan? Yung ano po ito, nanawagan po ito nung nag-rally po nung September
kakasabay po ng rally ng Iglesia ni Cristo, mga kabayan, na diyan po sila nag-rally sa liwasang Bonifacio, at doon nga nanghihikayat sila ng mga kasundaluhan, hinihikayat nila na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo, mga kababayan. Pagkatapos ngayon, kakasuhan kayo, magre-reklamo kayo. Hindi po ba? Gagawa-gawa kayo ng kaguluhan, pagkatapos, sasabihin nyo, pagka nahuli kayo, hinaharas kayo. Alam nyo mga kababayan, mabait lang talaga yung gobyerno natin ngayon. Kung kaya ano yan doon pa lang sa pagsisigaw nila doon, pwede sila hulihin Kung sa panahon ni Duterte yan, hulihin na sila ron. O dito nga, ilang buwan na lumipas. Kasi dinadaan sila sa tamang proseso. May due process na sinusunod. Ayan ang tamang gobyerno. Tapos magpapakalat pa sila ng fake news. Fake news na yung sinasabi nila Kaya, ayan ang napapala ng mga taong mahilig sumausaw, mga kababayan. Nang gugulo, pagkatapos pagka inaristo, kinasuhan, reklamo. Sasabihin hinaharas daw sila ng gobyerno. Pakinggan natin mga kabayan. Ito po yung isa pang video niya, yung kasama in-interview si General Poques, mga kabayan. Ito. Ano masasabi niyo, sir? 1 minute. Ito ay panggigipit pang-ahas, pananakot sa ating mga taong namamayan. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. So kaso na ito. Yan mga kabayan. Ang sabi ni General Poques, panggigipit daw yan, panghaharas, pananakot daw. Ayan ang kanyang pahayag, mga kababayan. Pinapatupad lang yung batas. Natural, may kaso ka. Uulihin ka. Hindi kayo naharas. Alam mo yung kasalanan mo. Biro mo, nanghihikayat sila ng mga tao, yung mga kasundaluhan natin, mga kabayan, hinihikayat nila na mag-withdraw. Kaya yan, kinasuhan siya ng inciting to sedition at inciting to rebellion. Tapos ngayon, magngangak-ngak ka. Di po ba mga kabayan? Mga kabayan, kung ano po ang inyong reaksyon, opinion, ilagay lang po sa comment section. Para po malaman natin ang ating pong mga kanya-kanyang opinion, mga kababayan, tungkol sa pagkakahuli dito kay Major General Romeo Poques, mga kababayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may